सो तो एटा गोटे शॉट नहीं हम गोटे सेंटर आज्ञा स्टोन शॉट नहीं हम बंद हम ओके तार आगे बॉडी चेक कर दियो Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat. Marami-rami na nga pala akong na-share na kwento sa inyo tungkol sa mga agimat. Nandyan nga yung mga kwento tungkol sa medalyon pati ang mga testingan nito. Iba't ibang klase ng mutya sa Pilipinas at kung paano malalaman kung ang mga ito ay buhay at may bisa. Nandyan din ang mga malalakas na amulet ng Thailand at ang pagtesting kung ang amulet na ito ay may bisa. Nandyan din ang malalakas na bato na nagmula sa Indonesia at Malaysia. Ito ay nakalagay sa singsing at meron pa nga silang paligsahan na ginagawa dito. At syempre hindi mawawala ang isa sa pinakamalakas na bato pagdating sa bisa at kapangyarihan. Ito ay ang tinatawag na leklay na kung saan ito ay nagbibigay ng pangkalahatang proteksyon at swerte sa nagtatangan nito. Pero merong pang isang sumisikat na bato na nagmula sa ibang bansa ang sinasabing nagtataglay ng mas malakas na kapangyarihan kumpara sa leklay. Pangkalahatang swerte at pangkalahatang proteksyon din daw ang dala ng batong ito sa nagtatangan nito. Ang tawag sa batong ito ay Soleimani Hakik Stone. Ang pangalan ng batong ito ay hango mula sa lugar na pinagmulan nito, ang Soleimania, isang lungsod sa bansang Iraq. Ito ay isang anyo ng agate na nailalarawan sa pamamagitan ng kulay na itim o kayumanggi na may puting guhit sa paligid nito. Ang Soleimani Hakik Stone ay lubos na iginagalang para sa mga katangiang proteksyon at saligan nito. Ilan sa mga katangian ng Soleimani Hakik Stone ay ang mga sumusunod. Number 1, pampaswerte. Number 2, nag-aalis ng negatibong enerhiya. Number 3, nagbibigay ng lakas ng loob at tiwala sa sarili. Number 4, emotional balance. Number 5, nagbibigay ng benepisyo sa pangkalusugan. Number 6, spiritual development. Number 7, pangkalahatang proteksyon sa mga masasamang espiritu at masasamang elemento. Number 8, pangkalahatang proteksyon sa mga sandata. Makukuha naman ang ganitong klase ng mga bato sa pamamagitan ng pagmimina. Pero sa ngayon ay madali na ring makuha ang ganitong klase ng bato dahil marami na rin ang nagbebenta nito sa mga online platform. Pero ingat na lang tayo mga ka-horror dahil naglipa na ang mga ganitong klase ng bato na peke. Malaki naman ang pagkakaiba ng kapangyarihan o bisa ng Soleimani Stone kumpara sa mga medalyon. Alam naman nating lahat na ang mga medalyon ay kailangan mong pakainin ng mga orasyon, dasal at debosyon. Samantalang ang Soleimani Hakik Stone naman ay likas ang bisa at kapangyarihan nito dahil na rin ito ay nanggaling mismo sa kalikasan at likas na yaman. Ang susunod na video naman ay ang ilang testingan ng Soleimani Hakik Stone para malaman at maipakita ang tunay na bisa at lakas nito. Tara mga ka-horror at sabay-sabay nating panoorin ang video. Bali sa unang video ay ipapakita rito yung kakayanan ng Soleimani Hakik Stone kung gaano kakunat ay binibigay nito. Nakita naman natin na mga ka-horror nung una ay ginupit yung buhok nung hindi pa hawak yung bato at saglit lang ay nagupit ito, pero nung ipinahawak na, tingnan nyo mga ka-horror, kahit paanong gawin ay hindi na gugupit yung buhok. So ang susunod naman na testingan ay ang kakayanan ng Soleimani Stone na tumagal sa apoy at lumutang sa tubig.
Isa kasi sa kakayanan ng Soleimani Stone ay ang lumutang sa tubig. So dito mga ka-horror ay ipapakita na yung batong ito ay tetestingin muna sa apoy. Kumbaga ito ay talagang totoong bato na matigas na hindi matutunaw pagdating sa apoy yan. So mga ka-horror, kitang-kita naman natin na sinilaban na yung bato. Kung yan kasi ay plastic, dapat natunaw na yan. Isa pa yung pag-test nila sa apoy rito ay hindi naman ganoon kabilis. So matagal din ito. So antayin lang natin mga ka-horror na matapos yung liyab ng apoy at maya-maya lang ay ilalagay ito dun sa baso na may tubig. At talagang makikita nyo na ito ay lulutang. So dito mga ka-horror ay makikita natin na ilalagay na ito ron sa baso. Tapos lalagyan ito ng tubig at yun nga, lulutang ito. Ayun mga ka-horror, ano? Makikita natin na talagang lumutang. So ibig sabihin hindi ito plastic, ano, kasi nung sinilaban ito dun sa apoy kanina, hindi naman ito natunaw. Pero nung inilagay naman ito dito sa baso na may tubig ay lumutang naman ito. So talagang makapangyarihan nga itong Soleimani Hacking Stone na ito. Bali sa pangatlong video nga ipapakita ang kunat sa balat na ibinibigay ng Soleimani Stone. Nakita naman natin mga ka-horror, ano, nung tinusok ng karayom ay dumugo yung daliri, pero nung pinahawak na ay hindi na ito tinatablan. So mahusay talaga ang batong ito. So dito sa testingan na to mga ka-horror, ano, ay makikita naman natin na tetestingin yung balat sa pamamagitan ng blade. So nung una ay hindi pa niya hawak yung bato. Yan, tinatanggalan siya ng mga balahibo at minaalis nga. Tapos hihiwain siya ng maliit mga ka-horror. Ayan, ipapakita na talagang dumugo yung sugat. At maya-maya lang ipapahawak na yung bato. Ayan mga ka-horror, yan, pinahawak na yung Soleimani Hacking Stone. At yan nga, babalahibuhan ulit siya. Pero tila wala nang naalis na balahibo. Tapos hindi na rin siya tinatabla ng talim. So talagang nakakabilib ito mga ka-horror, ano, itong Soleimani Hacking Stone na ito. At syempre, ang pinakahihintay ng lahat, ang pagtesting ng Soleimani Hacking Stone sa pamamagitan ng pagbaril sa manok. So dito mga ka-horror ay makikita natin na nagpe-prepare na sila sa gagawin nilang testingan. At dito nga ay pinapakita nung lalaki yung bato na ilalagay nila dun sa manok. So ayan, no, ite-tape nila yan dun sa may bandang paa. At maya maya pa ay babarlin na nila ito. Pero syempre dahil bawal nga sa YouTube yung ganitong klase ng mga testingan, ay ilalagay ko sa pin comment sa baba yung original video nito mga ka-horror. At kayo na po ang bahalang manood at humusga kung ang pagtesting ng Soleimani Hacking Stone sa manok ay totoo o gawa-gawa lamang ng mga lalaking ito. Hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan nyo kaming muli sa mga susunod pa naming mga video. Maraming salamat po.